Magandang tanghaling tapat. Ngayon po ay araw ng Martes, ika-24 ng Mayo, taong 2016. Narito ang mga balitang tinututukan sa Pilipinas at sa buong mundo. Kamara at Senado sisikaping masimulan agad ang official canvassing of votes para sa Presidente at Vice Presidente. Mga pinangalan ng miyembro ng gabinete ni Presumptive President Rodrigo Duterte, posible pang mabago. Presyo ng school supply sa ilang bookstore sa Recto at Moraita ininspeksyon. Pagpasok ng tagulan, posibleng ideklara ng pag-asa sa mga susunod na araw. At 150 patay sa seri ng pagsabog sa Syria. Una sa ating mga balita ngayon tanghali, nag-inspeksyon ang ilang ahensya ng pamahalaan sa mga bookstore sa Maynila upang alamin kung sumusunod ang mga ito sa suggested retail prices ng mga school supplies. Mula sa Maynila, may report si Aiko Miguel live. Aiko. Magandang tanghali, Flor. Sa ating mga kasambahay, in-inspection kanina sa National Bookstore sa Recto at Moraita Bookstore ng Department of Trade and Industry, Department of Education at ng Senate Committee on Trade and Industry sa pangunguna ni Senate Committee Chair Bam Aquino ang mga presyo ng school supplies. Inisa-isa nilang ikumpara ang mga presyo ng notebooks, pad papers, ballpens, pantasa at mga lapis sa itinakdang SRP na inilabas ng DTI ngayong taon. Maging ang lead content ng crayons ay kanilang sinuri katulong ang Food and Drug Administration upang tiyakin kung hindi lagpas sa 90 parts per million ang lead content ng mga gamit pangkulay. Floor, ayon kay DTI Secretary Adrian Cristobal, hindi lamang ang presyo ang binabantayan ng mga kagawaran, kundi pati ang kalidad ng mga gamit pang eskwela. Maigi umano na bumili sa mga pamilihan na makatitipid at kumbinyente sa mga mamimili. Kasabay ng pag-monitor sa presyo ng school supplies, nagpaskil din ng listahan ng SRP o ang gabay sa pamimili ng school supplies sa loob ng bookstores upang maging basehan kung mapapanatiling nakasunod ang mga pamilihan sa suggested retail price. Ikinatuwa naman ng Committee on Trade and Industry na nakakasunod ang mga bookstore at hindi nag-o-overprice. Mahigpit na ipinatutupad ngayon ang suggested retail price o SRP sa lahat ng bookstores at pamilihan dahil kadalasan umanong kapag malapit ng pasukan ay may mangilan-ngilan silang nahuhuli na nagtataas ng presyo na hindi alinsunod sa SRP guide. Floor, payo ng Department of Trade and Industry at Department of Education sa mga magulang, bukod sa presyo ng school supplies ay dapat tiyakin din na ligtas sa anumang nakakalasong kemikal ang mga bibilhing gamit sa mga bookstore at pamilihan at nasuri ng maigi ang mga produkto bago ilabas sa merkado. Yan muna ang latest live. Balik sa iyo, Flor. Aiko Miguel, nagulat mula sa Maynila. Nailipat na ang mga certificate of canvass at election return sa pagkapangulo at pangalawang pangulo kaninang umaga sa House of Representatives mula sa Senado para i-canvass. Bandang alas 6 ng umaga nang dumating ang convoy ng 6x6 trucks ng Armed Forces of the Philippines o AFP sa Kongreso sakay ang mga ballot boxes na naglalaman ng ER at COCs. Kasama rin sa convoy ang media upang personal na masaksiyan ang paglilipat ng mga ERs at COCs. Ngayong araw, inaasahan magkukonvene ang dalawang kapulungan ng Kongreso na tatayong Board of Canvassers sa dalawang pinakamataas na posisyon sa bansa. Magkukonvene mamayang hapon ang Kamara at Senado na tatayo National Board of Canvassers sa pagbibilang ng boto sa Presidente at Vice Presidente. Mula sa House of Representatives, may report si Grace Casin. Live. Yes, Grace? Yes, magandang tanghali sa iyo, Flor. Matapos nga aprubahan kagabi ng Kamara ang House Concurrent Resolution number 015 ay mamayang alas 2 ng hapon ay magkukonvene na ang Kamara at Senado para pag-usapan kung ano ang kani-kanilang kailangang ihanda para masimulan na sa lalong madaling panahon ang pagbibilang sa boto ng Presidente at ng Vice Presidente ng bansa. Magsasagawa na ng joint session ang Kamara at Senado mamayang alas 2 ng hapon. Nakahanda na ang mga tally board ng Presidente at Vice Presidente na gagamitin sa bilangan. Sa ngayon, kailangan munang isapinal ng Kamara at Senado ang mga rules na kanilang gagamitin sa canvassing at sa pagbuo ng Joint Canvassing Committee. Kabilang sa mga napiling miyembro ng Joint Canvassing Committee sa Kamara ay sina Majority Leader Neftali Gonzales II bilang Canvassing Committee Head. Ang mga miyembro naman mula sa majority panel ay sina Cavite
Representative Elpidio Barsaga Jr., Oriental Mindoro Representative Reynaldo Umali, Marikina Representative Miro Kimbo, Cagayan de Oro Representative Rufus Rodriguez at Capiz Representative Freddy Neil Castro. Ang mga alternate members naman ay sina Pampanga Representative Oscar Rodriguez, Akbayan Party List Representative Barry Gutierrez. Mula naman sa minority ay sina San Juan Representative Ronnie Zamora, ang kasalukuyang minority leader, at sina Wanba Party List Representative Silvestro Bello III. Subalit ito ay isasapinal pa o maisasapinal lamang kung maaprubahan ni Speaker Belmonte mamaya sa sesyon. Oras na matapos na ang kanilang rules na gagamitin sa canvassing at mai-adapt, maaari lang masimulan ang bilangan ng boto. Ang dalawang kapulungan ng Kongreso ay tatayong National Board of Canvassers. Dito, inaasahang magiging mahigpit ang pagbabantay sa bilang ng boto sa pagka-vice-presidente. Sa partial unofficial count ng TPCRV, malaki ang naging lamang ni Davao City Mayor Rodrigo Duterte sa kanyang mga katunggali, habang nananatili namang nasa mahigit 200,000 ang lamang ni Camarines Sur Representative Lenny Robredo laban kay Senator Ferdinand Marcos base naman sa PPCRV partial unofficial count. Subalit malalaman ang opisyal na bilang ng boto ng presidente at vice-presidente dito sa canvassing na isasagawa ng Kamara at Senado bilang National Board of Canvassers. Floor, base ang mangyayari mamayang alas 2 ng hapon ay sisikapin nga nila na matapos na yung rules, kasi ito ang importante para makapag-convene sila at masimula na nga ang bilang ng boto ng presidente at ng vice-presidente. Kung matatapos nila yan mamaya at kung may adapt nila, posible lang simulan mamaya o di kaya ay bukas ng umaga ang pagbibilang sa kanilang mga boto. Samantala kanina, Floor, bago mananghali ay naipasok na ang lahat ng mga ballot boxes na naglalaman ng certificate of canvass at ng election returns dito sa loob ng plenaryo, at naging mahigpit nga ang seguridad sa loob at labas ng batasang pambansa. Floor? Grace Casin, nagulat mula sa House of Representatives. Inihayag ni Presumptive President Rodrigo Duterte na payag siya na palayain si dating Pangulo at ngayon ay Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo. Pahihintulutan din ito ang pagpapalibing sa libingan ng mga bayani kay dating Pangulong Ferdinand Marcos. Narito ang report ni Nel Maribojo. Kagabi ay muling humarap sa media si Presumptive President Rodrigo Duterte at muling sumagot sa iba't ibang mga issue, at isa na rito ang usapin ng pagpapalaya kay dating Pangulo at ngayon ay Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo. Ayon kay Duterte, inalok niya ng pardon si Arroyo ngunit hindi niya ito tinanggap. Ayaw niya. I said when I become president, I will pardon you. I talked to her. Sige, ma'am, gusto mo i-pardon kita? Not because we are friends, but because I do not think that there is a good case against you. As a prosecutor and as a lawyer. Ano sabi niya? Ayaw ko because to be eligible for pardon, you have to admit the sin. Paliwanag ng incoming president, matagal nang nakatitine si Arroyo at naging mabagal ang paglilitis sa kanya. Dapat talaga mabilis. She has been there for about 4 years plus. Kaawa naman. Walang trial. Kung trial araw-araw, there's no reason really to be complaining about. Maging ang paglilibing sa libingan ng mga bayani kay dating Pangulong Ferdinand Marcos ay sinang-ayunan rin ni Duterte. I will allow the burial of President Marcos sa libingan ng mga bayani, not because he is a hero, kung ayaw nila ng iba na hero, but because he was a Filipino soldier, period. Pagkaupuan niya bilang Pangulo ng bansa ay maaari agad talakayin kung kailan maaaring isagawa ang paglilibing. Ayon kay Duterte, dapat nang matapos ang usapin na ito na nagdulot na ng pagkakabaha-bahagi sa mga Pilipino. Sa ibang issue, binatikos naman ni Duterte ang ilang mga ahensya ng pamahalaan na talamak ang korupsyon, partikular na sa Bureau of Customs, Bureau of Internal Revenue at Land Transportation Office. I'm sorry to say, totoo na rin but for those who really are doing their duty in good faith, I am very sorry. But sabihin ko sa inyo, sa pinaka-corrupt na agency ang BIR, Customs, LTO. Yang tatlong yan.
Maging ang ilang mga pulis na sangkot sa droga ay hindi rin pinalagpas ng incoming president. Alam mo, sa totoo lang, PDEA is a useless entity now. And Manila, maraming pulis who are into drugs. Sigurado ako niyan. Katagal namin pinag-aralan yan. Ayon kay Duterte, nais niya na isang military man ang ilagay na mamumuno sa mga masiselang ahensya tulad ng sa Immigration, BIR, PDEA at BJMP kung saan ito ay magiging istrikto sa pagpapatupad ng batas. Sa ngayon ay patuloy pa rin sa paghahanap si Duterte ng mga personahe na kanyang makakatulong sa pagsisilbi sa bansa, partikular na sa Department of Trade and Industry at Department of Budget and Management na itinuturing niyang ilan sa masiselang departamento na dapat mapamunuan ng nararapat at kwalipikadong personalidad. Nel Maribuhok, UNTV News Worldwide. Samantala, posible pang magbago ang mga miyembro ng gabinete ni incoming President Rodrigo Duterte habang papalapit ang kanyang pagupo bilang Pangulo ng Bansa. Mula sa Davao City, nagbabalik si Nel Maribuhok live. Yes, Nel. Lord, sinabi ni Presumptive President Rodrigo Duterte na dadaan pa sa pagsasapinal ng mga pinangalan ng miyembro ng gabinete at posible pa itong magbago. Isa sa inihalimbawa ni Duterte ay si incoming presidential spokesman Salvador Panelo na pansamantala lamang ang pagiging spokesman. Actually, I'll tell you now, temporary lang naman si Panelo. Wala ko kasi akong kaibigan na whom I can request dyan, sabi ko, sige, ikaw na muna. Ilan sa kwalifikasyon na hinahanap niya na magiging presidential spokesperson ay mahusay magsalita, may kaalaman sa nagiging takbo ng trabaho sa pamahalaan at hindi naman kailangan na isang abogado. Ayon pa kay Duterte, tumanggi na sa kanya si Lyceum of the Philippines, Batangas President Peter Laurel na tanggapin ang kanyang offer na magiging kalihim ng Department of Education at umahanap na siya ng katulad ni Laurel na mula rin sa academe. Sa kabila nito, malaki naman ang tiwala ni Duterte kay incoming DOTC Secretary Arthur Tugade na malulutas ang issue ng korupsyon sa ahensya, lalo na sa Land Transportation Office. Target ng Duterte Camp, makakompleto ang miyembro ng gabinete bago mag-June 30, araw ng oath-taking ni Duterte. Flor? Nel Maribuhok, nagulat mula sa Davao City. Sinimulan ng ipaliwanag sa mga mamamayan ang panukalang federal form of government ni President-elect Rodrigo Duterte. Mula sa San Juan, may report si Rosalie Coz, live. Rosalie. Magandang tanghali, Lakay. Ngayong nalalapit na ang proklamasyon ni Presumptive President Rodrigo Duterte, nag-umpisa na ring mag-educate sa publiko ang ilang mga politiko na nagsusulong din sa Federal Republic. Isa rito si dating Senator at Senate President Nene Pimentel na nag-umpisa ng magsulo ng federalism simula pa noong 1982. Ayon kay Pimentel, sa pamamagitan ng federal system with a presidential form of government, magkakaroon ng balanseng kapangyarihan at pagkakataon ang bawat probinsya, lungsod at munisipalidad na linangin ang kanilang sariling kakayahan at kita. Sa kanyang proposal, mahahati ang Pilipinas sa 11 federal states ayon sa boundaries o hangganang pamilyar na sa publiko. Magkakaroon ng 4 na federal states sa Luzon, 4 din sa Visayas at 3 sa Mindanao. Samantala, ang National Capital Region naman ay magiging federal state gaya ng Washington DC sa Amerika. Dagdag pa nito, ang pagkakaroon ng federal system of government ay isang pamamaraan upang maiwasan ang pagkakaroon ng malalaking rebelyon. Binigyang diin naman ni Pimentel na sa ilalim ng federal government, mananatili ang pagkakaroon ng Pilipinas ng iluluklok na Pangulo at Pangalawang Pangulo sa pamagitan ng halalan at pagkakaroon ng iisa lamang konstitusyon, iisang armed forces, iisang bandila, iisang central bank, iisang monetary system, iisang foreign policy at iisang public education system. Kabilang din sa proposal sa ilalim ng Federal Republic ang pagkakaroon ng 6 na senador sa bawat federal state. Ganon din ang paglalagay ng constitutional court branches sa Luzon, Visayas at Mindanao upang mapabilis ang pagpapatupad ng hustisya. Sa kahuli-hulihan, binigyang diin ni dating Senate President Pimentel na ang federal form of government ang solusyon sa matagal na suliranin ng bansa sa insurgency at mga kaguluhan sa Mindanao. Lakay? Maraming salamat, Rosalie Coz, nag-uulat mula sa San Juan City.
Inisa-isa ni Senador Bongbong Marcos sa kanyang privilege speech sa Senado kahapon ang mga naganap na dayaan sa nakaraang eleksyon. Narito ang report ni Bernard Dadis. Pinuna ni Senador Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang mga problema sa katatapos na eleksyon sa kanyang privilege speech kahapon. Ayon kay Marcos, dapat malaman ng kanyang mga kapwa-senador at taong bayan na hanggang ngayon ay wala pa ring aksyon ng COMELEC sa kanyang mga reklamo. We have received reports of information and communications technology companies that were engaged by candidates to boost their chances in winning these automated elections. Parts of the package included access to official voters' database and vaunted magic laptops, which they claimed could tap into the COMELEC's main server. Inihayag ng senador ang iba't ibang problema ng mga botante at Board of Election Inspectors na kanilang nakalap at pinagsama-sama. Meron din mga lugar na lahat ng kandidato para sa Vice Presidente except for Robredo ay 0. Lahat ng boto sa mga ibang presinto pumunta lahat sa kay Robredo. Meron ngayon, may ibang lugar na yon na merong miyembro ng Iglesia ni Cristo na nagsasabi sila, binoto ka namin. Baka itiwalag kami ng aming simbahan kapag sinabi na nag-0. Kaya tinagtatanong sila, anong nangyari sa boto namin? Pero tinanong ni Senator Bam Aquino, campaign manager ni Vice Presidential candidate Leni Robredo, si Marcos, kung sinasabi ba nitong may dayaan ba sa transparency server. Pagdating sa transparency server, wala pa talagang masasabing dayaan dahil hindi pa nga ito nalalaman. Kung kayo na po mismo nagsabi na hindi ho natin alam kung meron ngang nangyari. Wala pa akong sinasabi na may pandarayang nangyari sa pagpalit ng server. Ang sinasabi kong pandaraya ang yung mga picture, yung mga video na nakita natin na sa ibang lugar hindi pinabayang maboto. Sa kabila nito, tuloy naman ang paghahain ng cybercrime complaint ng kampo ni Marcos laban sa Smartmatic at COMELEC IT representative. Ito'y bunsod ng hindi otorisadong pagpapalit ng script sa transparency server noong gabi ng May 9 elections. Ihahain ang reklamo sa Manila Prosecutor's Office. Bernard Dadis, UNTV News, Worldwide. Hindi naman papayagang manukulan ang mga nanalo lokal na kandidato na hindi nakapagsumite ng Statement of Contributions and Expenditures o SOSE sa COMELEC. May report si Leia Lagan mula sa Camp Crame. Leia. Leia. Magandang tanghali sa iyo, Lakay. Hindi papayagan ng Department of Interior and Local Government ang mga nanalong kandidato sa lokal na posisyon na makaupo sa pwesto kung hindi magsusumite ng kanilang SOSE o yung tinatawag na Statement of Contribution and Expenditures sa Commission on Election base na rin sa Republic Act No. 7166. Ayon kay DILG Secretary Melcinen Sarmiento, inutusan na niya ang mga nanalong kandidato na isumite sa COMELEC ang lahat ng kanilang nagastos, mga campaign contribution at mga donasyon. Sinabi pa nito na sakop ng direktiba ang lahat ng mga bagong halal na mga governor, mayor, vice mayor, miyembro ng Sangguniang Panlalawigan, panglunsod, bayan at gobernador ng ARMM na magsumite ng SOSE bago o sa June 9 sa Commission on Election. Kailangan din umano magsumite ng certification sa DILG ang mga ito na katunayang na-comply na sila sa nabanggit na requirements bago dumating ang June 17. Ito'y upang hindi na aniya magkaroon pa ng aberya sa pag-upo nila sa pwesto. Balik sa iyo, Lakay. Maraming salamat, Leia Ilagan, nag-uulat mula sa Camp Crame. Magka-camp out sa harap ng tanggapan ng Commission on Elections o COMELEC ang grupong Ating Guro upang abangan ang magiging desisyon ito sa kanilang petisyon. Mula sa Manila, may report si Victor Cosare, live. Yes, Victor. Lakay, matapos paghain ng petisyon kahapon, magbabantay naman sa labas ng tanggapan ng Commission on Elections ang mga miyembro ng Ating Guro hanggang mailabas ng COMELEC ang desisyon sa kanilang apila. Matatanda ang hiniling ng grupo sa poll body na huwag munang ituloy ang pagbibigay ng second seat sa Kongreso sa Co-op NATCO Party List.
Sa petisyon ng ating guro, sinabi nito na may pagkakamali sa inilabas na resolusyon ng National Board of Canvassers patungkol sa proklamasyon ng mga nanalong party list groups dahil sa kanila dapat napunta ang pang-59 na slot sa Kongreso para sa marginalized sector representation, subalit napunta sa Co-op NATCO bilang second seat nila sa mababang kapulungan. Gate ng grupo, kung susundin ang ruling ng Korte Suprema, isang seat lamang dapat meron ang Co-op NATCO. Ayon sa grupo, ang pagka-camp out sa harap ng COMELEC ay simbolo ng kanilang pagiging seryoso sa laban at babantayan nila kung ano ang magiging desisyon ng COMELEC hinggil dito. Mga guro mula sa iba't ibang syudad sa Metro Manila ang halinhinang pagbabantay sa labas ng COMELEC. Dito na rin gagawa ng mga kailangang paghahanda para sa pagbubukas ng pasukan sa Hunyo. Noong 2013, ayon sa grupo, nanalo din sila sa party list race, subalit ang upuang para sa kanila ay ibinigay din sa iba na hindi naman entitled na magkaroon ng karagdagang seat allotment sa Kongreso. Lakay. Maraming salamat, Victor Cosare, nag-uulat mula sa Maynila. Nagsagawa ng medical mission na kinabibilangan ng libreng tuli ang Rotary Club of East Bacolod sa mga kabataan sa Handumanan Elementary School. Naritong report ni Primrose Gilaran. Nagsanib puwersa ang Rotary Club Bacolod East at medical students ng iba't ibang universidad sa Bacolod upang magsagawa ng medical mission at libreng tuli sa mga kabataan sa Handumanan Elementary School 1. Mahigit 100 bata ang pumila upang mag-avail ng libreng tuli services na bahagi ng Brigada Eskwela ng Department of Education, katulong ang iba't ibang stakeholders nito. So dito, free lahat yan, walang bayad. Kasi lahat ay nanggaling sa Rotary East of Bacolod, coming from, some are from Lasal, San Agustin Bacolod, and from Iloilo City. Medical students from West Visayas State University, St. Paul's, and many more. 40 medical workers ang nagsagawa ng Operation Tuli, katulong ang ilang barangay officials at mga guro at Student Government Council. Halos 3 taon na nilang sinasagawa ang gampaning ito bilang public service sa komunidad. It has a hygienic purposes because it also lessens the risk of contracting sexually transmitted disease in the future if the person is sexually active. Malaking ginhawa naman para sa mga magulang ang libreng tuli dahil hindi na nila kailangan pang gumastos para sa kanilang mga anak na lalaki. Nagpapasalamat po kami sa nagbigay ng libreng tuli para sa mga bata kasi nakalibre ang mga parents para sa mga babayarin kasi magastos naman magpatuli, di ba? Kaya thank you so much. Kung sa doktor ka, hindi mo ma-afford. Ngayon, kay libre na napasalamat ko ng malaki na nakalibre ng tuli. Umaasa naman ang mga residente ng Barangay Handumanan na magtutuloy ang ganitong public service sa mga susunod pang taon. Mula rito sa Bacolod City, Primrose Gilaran, UNTV News, Worldwide. Po ang ating health news ngayong tanghali. Magbabalik akong muli mamaya para sa iba pang balita. Balik sa inyo, Flor at Lakay. Magbabalik ang UNTV News. Sa pagpapatuloy ng UNTV News, posibleng ideklara na ng Pag-asa ang tagulan sa mga susunod na araw. Alamin natin ang latest sa lagay ng panahon mula kay Ray Pelayo. Ray? Magandang tanghali po sa ating mga kasambahay. Umiiral pa rin po itong tailend of a cold front na nakaapekto sa may northern Luzon habang yung pong tinatawag natin na intertropical convergence zone ay nakakaapekto naman sa may katimugang bahagi ng ating bansa. At ilang mga lugar sa ating bansa ang makakaranas ng makulimlim na lagay ng panahon, partikular yung area po ng Ilocos Region, Cordillera, Cagayan Valley, Central Luzon, Mimaropa at yung Davao Region magdadala po dyan ng mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan. Ang Metro Manila at nalalabing bahagi naman ng bansa, expect po natin na magkakaroon din po ng papulupulong pag-ulan, pagkidlat at pagkulog, yung isolated rain showers and thunderstorms kagaya po na nating na-experience kagabi at nito pong nakaraang mga oras. At ayon po sa Pag-asa, posible
na this week ay magkaroon na po ng transition from wet season o from dry season to wet season. Ibig sabihin po niyan ay posibleng sa mga susunod na araw ay ideklara na po ng Pag-asa ang pagpasok ng tag-ulan dahil po sa mga pag-ulang naranasan po natin lalo na sa may kanlurang bahagi po ng ating bansa. Pero ngayong araw expect pa rin po natin na meron pong mga lugar na makakaranas pa rin po ng maalinsangang temperatura, particular sa may area ng Tuigaraw at sa ilang lugar sa Luzon, mga nasa 40 degrees Celsius yung heat index na forecast po ng Pag-asa, samantalang ang Visayas and Mindanao area nasa 36 to 39 degrees Celsius. Wala pa rin pong bagyo na namataan ng Pag-asa sa palibot ng Philippine Area of Responsibility. Yan ang ating ulat panahon. Balik sa inyo sa studio. Maraming salamat sa iyo, Ray Pelayo, nagulat mula sa Pag-asa DOST. Hihintayin ng Senate Sergeant at Arms ang desisyon ng 17th Congress kung epektibo pa rin ang arrest order laban sa mga resource person na hindi sumipot sa investigasyon ng Senado sa umano'y korupsyon ni Vice President Jejomar Binay. Narito ang report ni Brian De Paz. Sina Jerry Limlingan at Edoviguez Ebing Baloloy ay ilan lamang sa mga hindi nagpakita mula nang magsimula ang investigasyon ng Senado kaugnay sa mga aligasyon ng korupsyon ni Vice President Jejomar Binay. Ang dalawa ay sinasabing malapit kay VP Binay at nakakaalam ng mga transaksyon noong alkalde pa ito sa Makati. May inilabas na ring arrest warrant sa dalawa matapos na ilang beses na hindi sumipot sa mga ipinatawag na pagdinig. Ayon sa instruction ng chairman ng komite na si Senador Coco Pimentel, nananatili ang arrest order kina Limlingan at Baloloy. Yung order still stands. Oo. Ang sinabi nga sa akin ni Senator Pimentel noon is, sabi niya, he said it in a committee hearing. Sabi niya, generally it doesn't stop us from following up yung mga arrest orders namin. Sinabi ni General Balahadja, bagamat abala ngayon ang Senado sa 2016 election, patuloy ang kanilang pagmomonitor kung saan naroroon sina Limlingan at Baloloy. Ngunit ang hindi matiyak ni Balahadja kung sa pagpasok ng bagong administrasyon ay epektibo pa rin ang mga arrest order. I will never know what instruction will be. Naman, di ba, pag natatapos yung Congress, lahat ng business natatapos din, no? Usually. Sa kabila nito, naniniwala si General Balahadja na nagawa naman nila ang kanilang dapat na gawin alinsunod sa mandato na nakasaad sa konstitusyon. Nakahanda naman silang sumunod anuman ang maging utos sa kanila ng pagpasok ng liderato ng Senado tungkol sa mga nasabing warrant of arrest. Brian De Paz, UNTV News, Worldwide. Ipagpapatuloy ng Court of Tax Appeals ang pagdinig sa mosyon ni Manny Pacquiao na suspindihin ang pangungulekta ng buwis sa kanya ng Bureau of Internal Revenue. Mula sa Quezon City, may reports Joyce Balancho, live. Yes, Joyce? Magandang tanghali kayo for muling nagtakda ang Court of Tax Appeals ng hearing sa June 30 para dinggin ang hiling ni newly proclaimed Senator Manny Pacquiao at asawa na si Jinky Pacquiao na ipatigil nga ang pangungulekta ng buwis sa kanila ng Bureau of Internal Revenue o BIR. Ito ay sa kabila ng pangungwestiyon ng BIR sa jurisdiksyon ng Court of Tax Appeals na magdesisyon sa hiling ni Pacquiao. Sa mosyon ng senador na inihain noong May 23, 2014, sinabi nito na imposible na 2 bilyong piso ang halaga ng buwis na sinisingil ng BIR sa kanila, gayong 1.8 billion lang anya ang net worth nilang mag-asawa. Inakusahan din ni Pacquiao ang BIR ng paglabag sa kanyang karapatan nang hindi siya padalhan ng warrant of garnishment na saan niya nagsasabi ng halaga ng buwis na dapat niyang bayaran. Pero ayon sa BIR, dapat muna i-resolve ng korte ang jurisdiction issue bago magsimula ang preliminary hearing sa mosyon ni Pacquiao. Ayon sa korte, hindi nila maaaring itigil ang pagdinig kung wala naman sila natatanggap na temporary restraining order mula sa Korte Suprema. Sa ngayon, floor ay binigyan muna ng Court of Tax Appeals ng 15 araw ang magkabilang kampo para magsumite ng kanilang listahan ng mga ebidensya at testigo na ipipresenta sa preliminary hearing. Pinapasulat din ng CTA ang kampo ng BIR ng kanilang written manifestation kaugnay ng issue ng jurisdiction ng korte sa kaso. Floor? Joyce Balancho nagulat mula sa Quezon City.
Magsisilbing augmentation force ang isang batalyon ng Philippine Marines sa isinasagawang military operations ng AFP sa mga bandidong abusayab sa Tawi-Tawi. Narito ang report ni Dante Amento. Nasa Island Province na ng Tawi-Tawi ang Battalion Landing Team 9 ng Philippine Marines. Ayon kay Armed Forces of the Philippines Western Mindanao Command spokesperson Major Filimon Tan Jr., magsisilbi silang augmentation force sa gitna ng nagpapatuloy na operasyon laban sa Abu Sayyaf Group. Ang Marines more on shoreline and a certain distance from the shore. Kaya hindi sila, kaya nila mag-operate papunta sa bundok, pero doctrinally hindi ganun ang ano nila. Dapat yun, kapag sa nag-operate ang Marines, abot ng naval gunfire. Magpapatrolya ang Marines sa coastal areas ng Tawi-Tawi kasunod na rin ng serye ng pandurukot ng Abu Sayyaf sa ilang dayuhan kabilang na ang hawak nila ngayong 4 na Malaysian mula sa Sabah Ligitan Island. Ayon sa AFP, ang hakbang ay napagkasunduan sa Tripartite Conference ng Malaysia, Indonesia at Pilipinas noong May 5 para sa Joint Maritime Patrol sa mga teritoryo ng 3 bansa. Papalitan ng 21st Infantry Battalion ng Philippine Army ang maiiwang poste ng MBLT-9 na unang idineploy sa Zamboanga City noong 2013 siege upang mapigilan ang muling pagpasok ng MNLF, Miswari Faction at iba pang armadong grupo. Tiniyak naman ng AFP na hindi sila kukulangin ng tropa sa Zamboanga City dahil may paparating na panibagong Marine Battalion sa mga susunod na buwan. Mula sa Zamboanga City, Dante Amento, UNTV News Worldwide. Inaalam na ng Philippine National Police o kay PNP kung may malaking shabu laboratory na nag-operate sa Calabarzon. Kaugnay ito ng pagkakasabat ng otoridad ng mahigit na 10 kilo ng shabu sa Cavite. Narito ang report ni Sherwin Kulubong. Naniniwala ang Philippine National Police Region 4A na malaki ang posibilidad na may shabu laboratory sa Calabarzon Region. Ito ay dahil sa nasabat nilang mahigit sa 10 kilo ng illegal na droga sa Bacoor noong Martes at 29 na kilo naman ang hinihinalang high-grade shabu sa Imus, Cavite noong Biyernes. Ayon kay Regional Director Chief Superintendent Ronald Santos, hindi madaling ibiyahe ang mga ipinagbabawal na gamot dahil tiyak na mahaharang ito sa kanilang mga checkpoint. Yan ang aming sinusunod at sana sa lalong madaling panahon ay makadiscovery kami upang talagang tuluyan ng matuldukan. Nagbabala rin si Santos sa mga pulis na sangkot o protektor ng mga nagbebenta ng ipinagbabawal na gamot. At hindi kami mangingiming kasuhan yung mga kapulisan natin na sangkot dito. At we gave them warning already. Samantala, binigyan ng parangal sa Camp Vicente Lim ang mga opisyal ng Bacoor Police dahil sa matagumpay na pagdulunsad ng operasyon kontra droga noong nakaraang linggo. Kapag ikaw ay binigyan ng parangal, isang magandang moral boosting. Kaya lalo mong pag-iigihan at lalo mong mamahalin yung serbisyo mo. Mula rito sa Laguna, Sherwin Kulubong, UNTV News Worldwide. Aabot sa 150 nasuwi at nasa 200 naman ang sugatan sa magkakasunod na pagsabog sa Jable at Tartus sa Syria. Inako na ng Islamic State ang responsibilidad sa pag-atake ng target ay mga miyembro ni President Bashar al-Assad na Alawite minority, sinabi ng Britain-based Syrian Observatory for Human Rights. 148 namatay sa 2 bomba na inilagay sa isang kotse. Naganap ang isa sa 4 na pagsabog sa Jable, sa isang estasyon ng bus at isa rin sa isang ospital. Nagpaabot na ng pagkikiramay ang kaalyado ng Syria na si Russian President Vladimir Putin at nangako ng tulong sa paglaban sa mga terorista. Napawalang sala si Baltimore Police Officer Edward Nero sa lahat ng kaso na isinampa laban sa kanya kaugnay ng pagkasuwi ng Black American na si Freddie Gray noong 2015. Ang insidente ay naging sanhi ng pagsiklab ng riot at mga protesta sa Baltimore noong Abril ng nakaraang taon. Sinabi ng judge na humawak sa kaso sa Baltimore City Circuit Court na hindi sapat ang mga ebidensya upang maparusahan si Nero. Kinasuhan si Nero ng second-degree assault, reckless endangerment of at 2 counts of misconduct in office
Sinira ang pangalawang police officer na nilitis kaugnay ng pagkamatay ni Gray. Nagsagawa ng Disaster Preparedness Summit para sa mga taong may kapansanan sa Cebu at narito report ni Gladys Tuabi. Tuwing hapon ay nararanasan na sa ilang bahagi ng bansa ang mga pag-ulan na nagdudulot ng ginhawa matapos ang ilang buwang ding pag-iral ng mainit na panahon. Ayon sa Pag-asa, maaaring hudyat na ito ng nalalapit na pag-iral ng pag-ulan, kaya panawagan nila sa publiko na paghandaan ang mga kaakibat nitong pagbaha at mga kalamidad. Angay na itong batayan, we have to review our family preparedness program. Ginahanglan yun all the MDUs, kailangan mo intensify sa itong IEC campaign. Bilang bahagi rin ng paghahanda sa pagdating ng mga kalamidad, nagsagawa ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ng kauna-unahang Disaster Preparedness Summit sa Cebu para sa mga taong may kapansanan. Ayon sa PDRRMO, malaki ang mortality rate ng mga may kapansanan kapag may kalamidad dahil hindi sila agad nakakapag-evacuate. Really a big challenge, no? Because we really need to have special skills, special people to really engage, no, in terms of disaster risk reduction. Lisod yun siya kay ang PWD is good. Nagkinahanglan yun sila help or kanang dili lang help kanang kinahanglan na sila knowledge ba unsa ilang buhaton if ever pananglitan na ibagyo sa ilaha asa sila modagan. Sa nasabing summit, isang disaster risk reduction workshop at self-rescue ang isinagawa para sa persons with disabilities, bukod pa sa open forum kung saan ibinahagi ang kanilang karanasan sa mga nagdaang kalamidad. Plano rin ng lokal na pamahalaan na magsagawa ng information caravan sa Cebu ukol sa posibleng pag-iral ng La Nina phenomenon at paghahanda ng emergency kit sa bawat tahanan. Mula rito sa Cebu, Gladys Tuabi, UNTV News Worldwide. Isang pambihirang pagkakataon, nakasaksi ang mga taga-Beijing, China ng Twin Rainbow. Kaagad nag-trend sa social media ang mga larawan at video ng dalawang bahaghari. Ang naturang phenomenon ay sanhi ng double o multiple reflection ng liwanag ng araw sa raindrops o mga patak ng ulan. Matapos ang spectacular phenomenon, isang maningning na kalangitan naman ang bumulaga sa mga taga-Beijing. At yan po ang ating entertainment news ngayong tanghali. Ako po si Wyla Soriano. Balik sa inyo, Floor at Lakay. Maraming salamat, Wyla. At yan ang kabuuan ng ating balitaan. Sa ngalan ni Kuya Daniel Rason at ng UNTV News and Public Affairs, ako si Flor Perez. Ako naman si Rolly Lakay Gonzalo. May pangyayari bawat minuto at may balita bawat segundo. UNTV News, magandang tanghali.